Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Halos maiyak si Miss Megan nang malaman mula kay Miss Monica na isang malaking ahensya ang tatanggap ng responsibilidad para kay Jenny. Nadama niyang dapat umangat ang performance ng kanilang grupo dahil kung mas magaling ang grupong mamamahala kay Jenny, malaking kahihiyan ito para sa Yumi Group. Ngunit mas masamang balita pa ang ibinahagi ni Miss Monica. Inihayag niyang humiwalay na ang BGYO band mula sa Yumi Group at dahil naalis si Jenny, kinansela ang kanilang kolaborasyon sa Yumi. Nang marinig ito, halos hindi makapaniwala ang natitirang miyembro ng dating team ni Jenny na isa-isang tumatalikod ang mga sponsor sa kanila. Akala ni Miss Monica na sa pagtanggal kay Jenny ay malulutas ang lahat ng problema. Ngunit lalo lamang siyang nabahala. Samantala, masayang ibinalita ni Miss Ivana kay Jenny na may ilang malalaking ahensya na gustong makipag-usap sa kanya upang makatrabaho ang iba't ibang grupo, lalo na ang BGYO. Dumating ang mga miyembro ng BGYO upang makipagkita kina Miss Ivana at Jenny. At nagulat si Jenny nang malaman na kinansela ng BGYO ang kanilang kolaborasyon sa Yumi para lamang makatrabaho siya. Lubos siyang nagpasalamat na may mga taong naniniwala pa rin sa kanya. Dagdag pa ni Miss Ivana na hindi maaaring matapos na ang karera ni Jenny. Kahit marami ang ayaw sa kanya, napakarami pa ring nais makita siyang muling sumika. Kasabay nito, nagpasya sina Minchi at Perry na sasamahan ang kanilang anak na si Jenny sa bawat show or event. Dahil tila guguho na ang karera ni Jenny, mahalaga ang presensya ng kanyang mga magulang. Ngunit tinutulan ito ni Miss Ivana, iginiit na hindi pa sira ang karera ni Jenny. Nagpapahinga lamang siya. Bagaman marami pang hamon ang darating, tiwala si Miss Ivana na malalampasan ni Jenny ang lahat at muling makapagpapatatag ng sarili. Dahil magkasama sila sa iisang opisina, nagharap din sina Megan at Jenny. Tuwa ang mga kaibigan ni Jenny na makita siya, ngunit hindi ito matanggap ni Megan. Tinuligsa niya si Jenny, sinabing wala siyang oras para sa isang flop na tapos na ang karera. Pinili ni Jenny na umiwas sa gulo, ngunit binanggit ni Miss Ivana na ang kayabangan at ugali ni Megan na maliitin ang iba ay balang araw ang magpapabagsak sa kanilang grupo. Nagpatuloy ang pakikibaka ni Jenny upang muling umangat. Kahit ilang kanta na ang kanyang inawit sa entablado, patuloy siyang tinatanggihan ng mga tao. Kahit gaano kalakas ang kanyang pagkanta, ayaw pa rin ng mga manonood dahil nakadikit pa rin sa kanyang pangalan ang mga maling paratang ni Dara at Megan. Sa sitwasyong ito, halos bumigay si Jenny, luhaan at handa ng sumuko. Ngunit dumating si Miss Vena upang kausapin siya. Tinanong niya si Jenny kung uupo na lamang ba siya sa sulok at iiyak. Ipinaalala niyang narito si Jenny upang muling makuha ang tiwala ng mga tao at matapos ang ganoong kontrobersya, hindi madaling maayos ang lahat. Muling nabuhayan ng loob si Jenny upang lumaban. Pagkaraan, nagdala ng magandang balita si Miss Vana. May ilang malalaking ahensya na nais makipagkita kay Jenny. Kung makukuha niya ang pagkakataong ito, magsisimula ang bagong kabanata ng tagumpay. Samantala, nagsimulang makaramdam ng matinding pagsisisi si JC sa mga kasinungalingang ikinalat nila ni Megan laban kay Jenny sa harap ng media. Kahit wala siyang relasyon kay Megan, ikinalat nila ang tsismis na si Jenny ang dahilan ng pagkakawatak nila. Nakita ni Megan ang pagkakasala ni JC
at sinubukang hugasan ang kanyang isipan. Sinabing kailangan niyang pumili kung ililigtas si Meghan o si Jenny. Alam ni JC na labis nilang napinsala si Jenny, kaya't hindi siya makapagsalita. Pinahirapan siya ng kanyang konsensya, inalis ang kanyang tulog sa gabi. Sa sobrang bigat ng kanyang damdamin, bumigay si JC. Sa huli, hindi na niya kinaya at lumapit kay Nate upang ikumpisal ang buong katotohanan. Mahirap para kay Nate na paniwalaan na nagsisinungaling sina Meghan at JC sa lahat ng oras. Agad niyang hinarap si Meghan na nagpapakita ng kayabangan at tuwa sa pagbagsak ni Jenny. Malinaw na sinabi ni Nate na alam na niya ang katotohanan dahil si JC mismo ang nagkumpisal ng lahat. Kaya't gaano man karaming kasinungalingan ang ikalat ni Meghan, hindi na ito tatagal. Tinuligsa siya ni Nate. Sinabing kahit sumasayaw siya sa tuwa sa paghihirap ni Jenny, wala siyang kakayahang tapatan si Jenny. Kung si Meghan ang nasa kalagayan ni Jenny, matagal na siyang bumagsak. Matatag na paniniwala ni Nate na malalampasan ni Jenny ang lahat ng balakid at muling aangat. Samantala, nang makita ni Dara ang pagsisikap ni Jenny na muling tumindig, sumabog siya sa galit. Pinilit niyang pigilan ni Miss Monica si Jenny na makalapit kay Miss Vanna. Iginiit na siya ang nagtaguyod kay Jenny. Ngunit malinaw na sinabi ni Miss Monica na wala na siyang kontrol kay Jenny at anumang desisyon nito ay wala na sa kanyang impluensya. Kaya't bakit ba sumisigaw si Dara nang walang dahilan? Sa kabila ng kontrobersya, nakikita na ng lahat ang pakikibaka ni Jenny upang mabuhay. Pinayuhan ni Miss Monica si Dara na hayaan na si Jenny dahil bukod sa mga nakaraang alitan kay Dara at Minchie, wala namang ibang kasalanan si Jenny. Samantala, dumating ang magandang balita para kay Jenny. Kahit matapos ang napakalaking kontrobersya, hindi siya tinanggihan ng mga malalaking ahensya. Sa halip, pinaboran siya. Sinabi ng CEO ng ahensya kay Jenny na kailangan niyang magpakitang gilas upang patunayan na mali ang lahat ng paratang laban sa kanya. Bagaman may mga pagkakamali ang kanilang mga magulang sa nakaraan, wala ni si Jenny ni si Meghan ang dapat sisihin. Dagdag pa ng CEO, kahit gaano pa man subukan ni Meghan na makipagkumpetensya o mang-insulto, dapat tiisin ni Jenny ng tahimik hanggang sa mapagod si Meghan sa kanyang asal. Ito ang magpapakita ng tunay na sportsmanship ni Jenny. Patunay na kaya niyang umangat sa sariling lakas sa anumang sitwasyon. Sa pagtanggap ng bagong suporta, labis na natuwa si Jenny dahil sa wakas ay mayroong tatayo sa kanyang tabi, hindi lamang sa karera kundi pati sa laban na ito. Sa wakas, bumagsak na ang mga pakana ni Dara at Meghan. Nagbigay ng espesyal na panayam si JC sa Chikanin kung saan inamin niya ang mga kasinungalingan ni Meghan at ang kanyang sariling pagkakasangkot. Hayagang ikinumpisal ni JC na ang kwento tungkol sa kanyang relasyon kay Meghan ay pawang imbento lamang. Sa katotohanan, magkaibigan lang sila. Isinama siya ni Meghan sa planong ito upang sirain si Jenny at ipamukha sa publiko na dapat siyang kamuhian. Ngunit hindi na niya kinaya ang kanyang konsensya, kaya't napilitan siyang ibunyag ang katotohanan. Habang masayang nag-aayos si Meghan, biglang sumugod ang ilan sa kanyang mga fans at ipinakita ang live broadcast ng panayam. Nagulat si Meghan nang makita si JC na isa-isang inilalantad ang katotohanan ng live. Pinanood ito ng napakaraming tao. Ikinagulat ng buong Yumi Group at ng mga kaibigan ni Meghan, ngunit napatunayan na rin ang kanilang mga hinala. Samantala, habang nagsusulat si Nate, naisip niyang tama ang ginawa ni JC sa pagbibigay ng panayam. Nakatulong ito upang mapawi ang kanyang pagkakamali at binigyan si Jenny ng pagkakataong mabawi ang kanyang lugar. Dahil labis nang nagdusa si Jenny dahil kay Meghan, ito ang pinakamainam na oras at paraan para humingi ng kapatawaran si JC.
Kahit sa ilalim ng banta ni Meghan, hindi natakot si JC. Sa halip, siya mismo ang nagpasimulang ibunyag ang katotohanan sa lahat. Samantala, matapos tiisin ang mahabang madilim na landas, pagtanggi ng mga fans at pagtalikod ng mga ahensya, muling bumangon si Jenny ng mas matatag dahil nasa tabi niya si Miss Vanna na nagbigay ng lakas ng loob matapos siyang paulit-ulit na madapa at halos sumuko na paluha si Jenny. Sa sandaling iyon, malalim na kinausap siya ni Miss Vanna. Malinaw niyang sinabi na wala siyang oras para sa mga taong sumusuko sa kaunting hirap. Kaya't kung talagang nais ni Jenny na magpatuloy, kailangan niyang lumaban. At kung lalaban si Jenny, hinding-hindi siya iiwan ni Miss Vanna. Kaya't naglaho ang ulap at sa wakas, isang bagong araw ang sisikat sa buhay ni Jenny. Matapos lumabas si JC at ibunyag ang lahat ng kasinungalingan ni Meghan, dumagsa ang mga bagong alok para kay Jenny. Ang mga ahensyang minsang tumalikod sa kanya ay ngayon ay lumalapit upang makatrabaho siya, lalo na ang Hilaga Recording. Noon ay pinakialaman ni Dara ang manager ng Hilaga Recording. Ngunit ngayon ay hindi na siya makapagtimpe. Ipinahayag niyang puputulin na nila ang lahat ng ugnayan kay Dara dahil napaka-toxic niyang impluensya. Malinaw nilang nakita na ang tunay na talento na karapat-dapat makatrabaho ng Hilaga Recording ay si Jenny. Pagkaraan, tinawagan si Jenny ng Hilaga Production upang ipaalam na tinanggap na siya. Labis na natuwa si Jenny sa biglang pag-ikot ng kapalaran. Ngayon, dumadagsa ang mga alok kay Jenny, kabilang ang malaking pagkakataon na makatrabaho ang BGYO Band. Sa lahat ng ito, lubos na nagulat si Meghan. Ang mga ginawa niya kahapon ay tuluyang bumaligtad ngayon. Ang lahat ng kawalang katarungan na ginawa niya laban kay Jenny ay bumabalik na ngayon sa kanya bilang parusa. Sa harap ng kanyang sariling pagbagsak, wala nang nagawa si Meghan kundi lumuha sa sakit. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.